sikat. Hindi rin siya mayaman, pero meron siyang mapangarap. Tatlong klase ng pangarap, para sa sarili, para sa pamilya, at para sa komunidad. Sa bawat pagsubok na dumaan, hindi niya tiningnan ang sarili bilang talunan. Tiningnan niya ang bawat pagdadapa bilang bahagi ng kwento. Kasi sa totoo lang, ang bawat kwento ng tagumpay nagsisimula sa pagtanggap na mahirap pero posible. Ang unang pangarap niya ay para sa sarili. Mahilig siya sa inovasyon, so teknolohiya. Kaya pinangarap niyang maging eat instructor, maging teacher, maging advisor at eat specialist. Pero bago niya narating yon, dumaan siya sa hirap. Naranasan niyang walang pamasahe, walang pambili ng projects at minsan walang pagkain. Pero hindi siya tumigil, kasi naniniwala siya, ang unang dapat maniwala sa'yo ay ikaw ako. Suki siya ng scholarship galing sa gobyerno, sa NGO, sa kung saan-saan. Basta may opportunity, sinusubukan niya. At sa bawat tanggi niya ng tulong lang, ang ulan ng paniniwala niya na lahat ng mabubuting pangarap ay valid. Ngayon gusto kong itanong kung sino dito ang namangarap maging teacher, pulis, abogado, nurse, doktor, engineer, o kahit simpleng negosyante na makakatulong sa pamilya. Taas nga ang kamay. Ayan! Huwag niyong bitawan ang pangarap niyo, kahit gaano pa yang galiit o kalaki, basta galing sa puso, may halaga yan. Kahit mahirap ka, kahit hindi ka sikat, basta buong puso mo may paraan. Ang pangalawang pangarap niya ay para sa pamilya niya. Lumaki siya sa isang bahay na hindi marangya. Minsan tuyo at kanin lang ang ulam, pero kahit ganon, buo ang suporta ng pamilya niya. At sa tuwing bibigay na sana siya, naisip niyang naiatake niya yung nanay na kahit pagod sa trabaho, laging handang magluto ng mainit na sabaw. Yung tatay na kahit halos wala ng pilit pa, inipilit pa rin bigyan siya ng pamasahe. Kaya ang pangarap niya hindi lang para sa sarili, gusto niyang isang araw siya naman ang tubuhay sa Kodimara. Gusto ni Bobby ang tagumpay para sa kanila. Mga graduates, habang suot ninyo ang inyong toga at hawak ang inyong diploma, sandali ninyong lingunin ang mga magulang ninyo. Tingnan ninyo sila sa mata. Kung wala sila dito, umikit kayo. Isipin ninyo ang kanilang sakripisyo. Iyon ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit kahit mahirap hindi mo binitawan ng pangarap. Dahil sa bawat luha at pawis nila, pinangarap mong maibalik ang lahat. At mga magulang naman, pakitingnan po ninyo ang inyong anak nakatapos lumaban, nagtagumpay. Salamat po sa tiwala at sa lahat ng sakripisyo. Hindi ito lang tugang tagumpay, di at ang hindi nyo rin po ito. At sa mapakakataong ito, gusto kong humiling ng pabor. Pwede ba iyon? Maaari nyo po ba akong pagbigyan? Sa kung maaari, lapitan ninyo ang inyong magulang, yakapin sila at sabihin ng simpleng salitang salamat po. Hindi ito simpleng yakap lamang, kundi isang paalala na sa likod ng bawat pangarap ay isang magulang na hindi antara. Sa sandali ito, ibalik natin ang pagmamahal sa mga unang naniwala sa atin. At
ang huli niyang pangarap para sa komunidad. Kasi para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay yung hindi lang sarili ang iniangat, kundi pati ang iba. Hindi mo kailangan ng milyon para makatulong. Hindi mo kailangan ng posisyon para magbigay. Minsan sapat na ang pagbabahagi ng kaalaman, sapat na ang pag-inspire sa iba'y. Sapat na ang pagiging pamunay, hala ba online at offline. Kaya ginagawa niya yun. Nagtour siya sa mga bata, sa komunidad. Nagtuturo siya, hindi lang sa classroom, kundi pati sa puso. Kasi para sa kanya, ang tunay na pangarap ay yung marunong magbigay. Kaya kayo, gamitin ninyo ang bawat oportunidad at platform. Mga natutunan nyo sa paaralang ito, marami kang potensyal para magbahagi ng kabutihan, inspirasyon ng pagmensahe. Maging boses kayo, panat klase. Ang pagkakato sinuhin na ito, di mafurad sa ako. Sulat ang mukotesay at kaya latekan magsarata. Ang isagana ay rin kachimang tindahan piniha sa sentritos, sa sentay guwapo, sa sentay kagikwanik. Sana pwede di yung mainiwahanat sa mangkumlen sana Matilen. Iyon ang paklo